naulan. Ito pala yung parkingan. Naambon. Naambon ho. Ayan. Kakain mo ka niya kahit ang tawag ito. Oh, ito pala yung Columbia Icefield na tour. $130 yata ang bayad dyan kung 100. Eh, hindi pala kami pwede doon. Ito nasa main highway po tayo at nasa gilid ng bangin. So, hindi tayo pwedeng maka-entry doon. Siguro hindi kami, baka doon ang pasukan. Ayun sis, ayun no. Ayun yung sky rampa na, yan mo. Ito pala yung sky ramp. Hindi ko alam kung kasama sa binabayaran. Ay, Ayan, yan lang pala eh. Yan mo, Pin. Ay, naku, sayang na nga babayad natin. Andiit lang pala. Tsaka bus na rin lulog siguro. Ayun po yung sky ramp. Ayun. So, ang alam ko, ang bayad doon, baka hindi bababa sa $50. Eh, napakaliit lang pala niya. Ang nakikita nila doon, naka-glass lang sila. Yung kumbaga para siyang tulay na glass. Magbabayad ka ng mga 50 hanggang 100 yun ang alam ko, ganun ang entrance fee. Tapos, pa sila, ilalakbay din sila sa, iba pa yung ilalakbay ng bus. Malapit dun sa may Columbia Icefield, yung ayun yata yung area na yun, yun. Ngayon, yung nakikita po nila doon, sabihin na natin $30 na lang yung entrance. Nakikita ko rin naman dito, nandito ako sa sasakyan. Huwag na tayong magbayad, dito na lang tayo. Practical po, di ba? Sayang ang pera. Hindi ko kagaya kanina doon sa may anong tawag doon natin, yung gondola. Yung gondola, kaya nagbayad ako ng $67 doon, tsaka doon sa isa, $92 naman. Hindi ko naman ako kayang akitin yung tuktok ng bundok. Mahirap po yun. Kumbaga, sulit yung ibabayad mo kasi talagang iaangat ka ng gondola sa taas ng bundok sa top of the mountain. Pero yung ganun ho, para lang makaapak ako doon sa class, tapos titignan ko ang view na makikita ko rin naman dito sa sasakyan namin habang nagta-travel, ay, itatago ko na lang ho yung pera ko, sayang. I-spend ko na lang siya, mamaya kakain kami sa restaurant para makakain kami ng mainit-init na kanin. At ilang araw na ho kaming kumakain ng dilata at saka yung kanin po sa rice cooker. Pinupuslit ko lang po yung aming rice cooker sa hotel para makapagsaing. Tapos baon-baon ko po yung itlog na maalat at kamatis. Ngayon, yung ibabayad ko doon sa ice, yung tinatawag nilang kung ano man pong skyway or skywalk na yon, na pareho lang naman makikita ko dito sa dinadaanan ko. At actually, mas maganda pa nga ito. Ayan kitang-kita ko, pwede pa akong umikot-ikot. Isi-save ko na lang po at ipagre-restaurant ko mamaya. Dito sa bus na rin lulog. Alam niyo ho ba, yung lugar na yan, dati ho yung parang lake, mababaw na lake. Tapos hanggang maging napakaliit lang na ilog. Pakaunti ng pakaunti yung bukal na tubig o yung ice water o yung glacial water ate. Ngayon ho, ayun ho, na lang, paubos yung yelo sa mga Rocky Mountains dahil dala ng global warming. Kaya eto, natuyo na po yung mga ilog, patuyo na rin Eto, pupunta po tayo doon sa Columbia Icefield natin. Yan. Paakyat po tayo dyan. Ito po, napakataas na highway. At bangin po yung aakyatin natin para lang makita yung napakagandang view ng mga ice. Glacial ice ba ang tawag din? Yun, glacial ice. O glacier daw, yun. Ang hirap din ho mag-vlog, kailangan alam mo lahat to. Ito parang quarrying naman to, te. Ayan
Ayan, tignan nyo, parang quarrying, no? Pero kita nyo, oh, may mga parang ilog. Yan ho. Ayun ang glacial. Ayun, yun. Ibig ko sabihin ng glacial na yellow, yun ho yung snow na natunaw at naging blocking yellow. Pag umapak ka ho dyan, napakadulas ng yelong yan. Ang tawag po pala dyan ay glacial ice. Glacial lang ba? Ate, may kasamang glacial ice? Pareho na lang daw yun. O yun. Ito na, dito na lang daw po tayo sa public parking. Ayan. Ang ibig sabihin ng public parking, libre po, walang bayad ang parking lot. Ayan, dito na lang po tayo at maglalakad tayo papunta dun sa Columbia Ice Field. Nakatipid naman po tayo, hindi na natin kailangan mag-entrance fee. Kasi pag pumasok ko pa ako sa entrance fee, kailangan pa natin ng mga $50 each pataas kada tao. Okay, ang alam ko nga, 100 pa yan, 133 yata kada tao. Aakatin na lang ho natin ng konti. Exercise pa. Ang ganda, no? Ayan, no? Mga turista ho lahat yan, no? Tsaka yung mga visitor, mga taga dito rin sa Alberta. Kita nyo, oh. Tapos doon mga RV po. Yung mga RV, yun yung mga naglo-long drive sila ng 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan straight. Kung saan nakakarating po, kaya dala-dala nila yung kanilang RV. Ayan po yung mga kasama ko, malamig daw. Ayaw na lang tumawid. Ako na lang tatawid. Huwag nyo akong pigilan, sabi ko sa kanila. Ayan, no, kita nyo yung mountain, ayun, no. Nakokoberan po siya ng mga makakapal na ulap o yung hamog mula sa, kasi ho, pumapatik-patik ngayon, ayan. Ito yung tinatawag nilang Columbia Ice Field, ayan. Kita nyo, ayan, no. Ayan. Ayan. Diyan ang tinatawag nilang Columbia Ice Field. Ayan, welcome. Ayun yung sinasabi ng glacial. Ayan. Isa po siyang yellow na hindi natutunaw buong taon. Dati siyang snow na natunaw. Ayun ang kapal, oh, pataas hanggang doon. Ano? 1, 2, 3, 4 na layer. So yun ang tinatawag nilang Columbia Ice Field. Ngayon, yung pinakita ko sa inyo kanina sa tabi ng highway, yung tinatawag lang Columbia Ice Field Skywalk. May bayad po yun. Ang alam ko, nasa $50 hanggang $100 kada tao doon. O kaya mga $30 ang pinakamababa doon. Para lang po makita mo yung view ng mga Rocky Mountains na to. Tapos, yung inaapakan mo, see-through glass na tulay. Pero maiksi lang ho yung tulay, hindi naman kung kahaba. So hindi na kami nagpunta doon kasi sayang naman ho yung babae ko. Makakatipid din ako ng mga 110 pesos doon sa entrance fee doon. Ngayon, makikita ko naman kasi dito. Ayan, oh. Tapos, alam nyo ba yung Columbia Ice Field na yan? Yung mga naka-bus tour. Pag may nakita kayo naka-bus, mga tour po yun. Alam nyo kung magkano bayad doon para lang dalihin ka dyan at ipakita ka ng up and close dyan. Yung malapit na malapit, yung halos mahawakan mo na. Pero hindi mo siya mahawakan, ha? Medyo malayo pa rin ng konti. Ang bayad po dyan ay $133 kada tao. Tatlo po kami, edi mauubos yung almost 400, pati ho tax, mauubos yung $400 Canadian ko. Sayang din yun. Yun nga lang ho, ang mahirap dito pag nagtitipid ka, medyo may sakripisyo. Nanginginig na po ako sa lamig, ayan, oh. Ayun, para makita ko lang siya ng libre, titiisin ko yung lamig. Ayun, nanginginig na yung lamig. Ayun, kumakapa na yung baba ko. Malamig pala. Tapos, pumapatik-patik pa. Ayan, no? Para lang makita ko yung Columbia Ice Field. Tinitiis ko yung lamig. Pero sandali lang naman ako. Ayan po yung Columbia Ice Field. At napapalibutan po siya ng mga Rocky Mountains. Ayan. Ayan. Umuulan po itong oras na to. Ayan, no? Pero ang nakasombrero po yung cellphone ko. Naka-expose po ako dito sa ulan. Ayan. Para lang mabidyohan natin yung Columbia Ice Field. Ayan. Pag ganito, napakadulas ng daan. O, ayan, highway yan. Tingnan nyo yung mga sasakyan dadaan. Highway po yan. Yan, mga Rocky Mountains. Ayan. Paalis na tayo ng Columbia Ice Field. Ayan, nasaya na po ako doon sa medyo malayong tanaw. Ayan. So, pa-exit na po tayo. Papunta na naman tayo sa susunod nating destination.
tignan naman niyo yung mga kababayan yung view, oh. Talagang nakakamatay na view, oh. Ganda ho, oh. Ayan, oh. Wow. Iba-ibang klase na ho ng view ang nakita ko dito sa Alberta. Talaga naman. Yung mga ulap, oh. Tignan nyo, oh. Nakukoberan siya ng ulap at saka mga hamog. Yung mga... Ayan ho yung parang na forest fire din, oh. Tingnan nyo, oh. Yan. Parang nagkaroon ho ng forest fire dyan. Tingnan nyo, kalbo yung kalahati ng bundok, oh. Ayan. Nakita nyo, matagal na ho parang nagka-forest fire dyan pag ganyan ang itsura ng mga kahoy. Yung mga puno pala, pag ganyan ang itsura, parang nagkaroon ng forest fire dati dyan. Ayan, pababa po tayo ng bundok na naman ng konti. Nasa tuktok po tayo ng bundok kanina. Ngayon, pababa naman tayo. Ayan. Maulan ho ngayong oras na to, medyo umuulan-ulan. Maulan ho ngayong oras na to, medyo umuulan-ulan.